right hand pleasures forevermore. Purihin natin ang ating Panginoon. Umpisahan po natin sa gabing ito our beautiful first reading from the book of Kings. Very well related to the gospel also. At makikita po natin na dito po si Prophet Elijah ay nilid ng Panginoon papuntang sa Repta o sa Repha. One, two, three, everybody read English. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, "Please bring me a little water in a cup, that I may drink." Tagalog, lakasan natin. Pumunta nga siya. Kikita ba nyo? Pumunta nga siya roon. At napagod yata kayo sa kanta. Hindi na makaimik ah. 1, 2, 3. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari ko bang makiinom?" Makiinom lang. Kita ninyo ha, just 1 cup of water para sa lingkod ng Diyos will never go unrewarded. May blessing sa Diyos. At tapos, ano ngayon? Ano nangyari? Tuloy. Lakas, English muna. And as she was going to get it, he called to her and said, "Please bring me a morsel of bread in your hand." Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kaunting pagkain." Kita mo? May tubig na, may pagkain pa. So, God sent Elijah to the woman, isang balo, to ask for favor. And alam niyo mga kapatid, when God asks for favor, like Jesus many times said, "Give me to drink." Humanda ka. Sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. Humanda ka sa gagawin ng Diyos. Humanda ka sa gagawin ng Diyos. Tuloy, verse 12. And so she said, lakasan niyo, "As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks, that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat and die." Ayan. Sumagot ang babae, "Alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." So it was a desperate move, kumbaga. O konti na lang ito. Very identical to the gospel tonight. Yung babaeng balo, isang kusing lang. Numerically, konting-konti. Insignificant. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kapatid, huwag mong mamaliitin ang ibinigay sa'yo. Nasa'yo na. Purihin natin naman. Ngayon, verse 13. Lakas. And Elijah said to her, "Do not fear. Go and do as you have said. But make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo."
Malinaw ang instruction ng Panginoong Diyos. Pumunta ka sa babaeng yun. Pagluluto ka na. Ngayon, ano ang nangyari? Verse 14. Verse 14. Yan. Okay then. Thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on the earth. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo yung langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang dakdang araw na ang kulay marapating papatakin ng may kapal. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kapatid, dahil sa iyong pagsunod sa sabi ng Diyos, hindi ka mauubusan. Walang hanggang supply ang ibibigay sa iyo. Puri sa Allah. Kapag Diyos ang nagsabi, mga kapatid, mapagkakatiwalaan. Remember, you do not live by sight. Sigaw niyo, I do not live by sight. I do not live by sight. I live by faith. I live by faith. Purihin natin ang ating Panginoon. Bago po ipinadala si Prophet Elijah dito sa babaeng balo, alam mo kung sino nagsusupply ng kanyang pagkain? Sabi ng Bible, uwa. Sigaw niyo, uwa. Ang titingnan ninyo ha, parang kwentong kutsero. Parang hindi ka panipaniwala. Kaya may Bible tayo, mga kapatid, para basahin mo. Sabi ng Diyos. In fact, sa totoo lang, kahit sino pwedeng gamitin. Noong kulang ng tubig, yung mga Israelita doon sa ilang, tumawag pa sila sa nawasa. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Sabi niya, you speak to the rock. Sigaw nga, sabihin mo sa katabi mo, speak to the rock. Speak to the rock. Okay. Tagalogin mo, magsalita ka sa bato. Salita ka sa bato. Kaya nainis si Moses eh. Sa halip na kausapin yung bato, hinampas. Noong hinampas yung bato, dumaloy pa rin ang tubig. So, kita ninyo ha, parang hindi maintindihan ng utak ng tao kung paano si Lord kumilos. But if you trust in Him, believe in Him, yung kanyang sinasabi ay totoo. Totoo. So magtatanong kayo siguro, bakit naisulat lahat ang mga detalye na ito ng provision ng Panginoon? Hindi lang yung para kay Prophet Elijah. Yun ay para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo. Para sa iyo. So matindi kung mag-provide si Lord. O minsan, inutusan si Pedro, Pedro, punta ka sa dagat. Yung unang-unang isdang mahuli mo, buksan mo ang bibig. Nariyan ang pera. Bayaran mo ang iyong buwis. Isama mo na rin ako. O. So pati si Lord nagbibigay ng buwis. Marami ayaw magbigay ng buwis. Gusto diyain ng gobyerno. Kanina binanggit ni Brother
Ferdy, na pag hindi ka pala nagbigay ng iyong ikapo, ikaw ay magnanakaw. Malakay 3, i-atras natin sa 3, umpisa natin sa 3:5, 3:4, Malakay. Si Malakias, mga kapatid. O yan, ganda. 1, 2, 3, lakas. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. Tagalog. Ang tanong ko naman ay, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikapo at mga handog. Ang translation nga sa Tagalog, medyo polite pa. Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Subukan mong i-translate ang English. Pwede bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Oo nga. Magnanakaw nga. Magnanakaw sino? Paano? In what way have we robbed you? In tithes and offering. So, ibig sabihin, sabi ng Diyos, pag hindi ka nagbigay ng tithes mo at saka offerings, magnanakaw. Mabagsik yun. Kakainis. Nasalita yun ha. Yung Tagalog na translation, medyo polite pa yan. Yan po ay, ano pa lang yan? Old Testament. At ang nasa Old Testament, patas. Puntahan natin ang bagong tipan. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ito, bagong tipan, mga kapatid. Ano ang sinasabi po ng 2 Corinthians verse 7? 9, verse 7. Lakasan nyo. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Kaya, noong pinayaman ng Diyos daw ang Colgate, na nagbibigay ng 10%, sabi ng management, aba, pinayaman tayo 10% pa lang. Ano kaya ang baliktarin natin? Totoo nga, pinaliktad. Sa halip na 10, ibinigay 90. Sobra na yon. Sobra na yon doon sa nire-require ng Panginoon sa lumang tipan. Binaliktad niya. Lalong pinayaman ng gusto yung sumunod sa Diyos. Sa mundo, mga kapatid, pag sinabi mong ibigay, parang nawalan ka. Yan ang mathematics ng mundo. Pero ang arithmetic, mathematics ng Diyos, baliktad. Tanong, alin ang susundin mo? Mathematics ng Diyos o mathematics ng tao? Sabihin mo sa katabi mo, kaya kapatid, humanda ka na. Handa ka na. As you believe, humanda ka na sa gagawin ng Panginoong Diyos sa buhay. Ngayon, balikan natin. Prophet Elijah at saka yung babaeng palo. So, ang sabi niya, I assure you, pag ito'y ginawa mo, sinunod mo, hindi ka mauubusan ng harina at supply habang may famine. Ikaw, pagpapalain ng Panginoong Diyos na buhay. Ano ang nangyari? O ano yung sinabi ng Panginoon through the prophet Elijah? Totoo. Hindi na uubusan. Alam mo ang mundong ito, kung susunod lang talaga dito,
Ang style kasi ng mundo, agawan. Tingnan mo ang China, ang laki-laki, nangaagaw pa, atin-atin lang ito. Hindi kontento. Gusto laging makaisa. Pero kahit malaki yan, maliit ang Pilipinas, huwag mong kalimutan na si David maliit. Pero niyari niya si Goliath. Isang bato lang. Pagkasama mo ang Diyos, panalo ka. Ito, napaka-simple po. One morsel of bread. That's it. Jesus turned 5 loaves of bread and 2 fish. 2 isda, 5 pandesal. At pinakain niya ang libo-libong mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Ngayon, sasabihin mo, Father, si Jesus, Diyos yun eh. Ako tao lang. Huwag mo sasabihin, tao lang. Okay? St. John, chapter 14, verse 12. Pakinggan ninyong mabuti. Pangalawang, second week na natin ito, using this special instrument ni Lord. Naririnig ba ninyo mga kapatid? O siyempre hanggang 7 bundok. Naririnig to. No? 14:12. Lakasan ninyo. Most assuredly, I say to you. Lakasan nyo. He who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these, he will do, because I go to my Father. Tagalog. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yan. Ikaw yan. Can you imagine, without the Bible, we will never know this? Narinig niyo mga kapatid? Without the Word of God, we will never know this dynamic, powerful promise of the Lord. Kaya habang binabasa nyo, sinasabi ng bibig mo, nakikita nyo, naririnig pa, wow, matindi ang retention yan. Amen? Mas madaling maalaala ito. Because you see, you hear, you say. Tatlo, at least. Susunod yan, pati amoy. Aamoyin ninyo ang alin? Ang John chapter 14, verse 12. Baka kasabay nito ni Brother Melvin dito, nagluluto siya habang nag-ooperate ng sounds dito. How many of you, my dear friends, while we were singing the worship, you were on top? You were on top of the world. Nasa tugatog ka ng katagumpayan. There is something very, very powerful about music and the clarity of sounds. Maraming nagpapasalamat dito, kapitbahay natin. Salamat sa wakas. Naririnig namin malinaw. Kahit kami namimili o buying and selling. So kakaiba mga kapatid ang ginagawa ng Diyos sa ministeryong ito. At nag-uumpisa pa lang tayo. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, kaya kapatid, humanda ka. Handa ka. Sa gagawin ng Diyos. Gagawin. Sa buhay mo. Sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Kaya kapatid, wala ka nang ibang hahanap-hanapin pa kung hindi ito. And the Bible says that the Word of God is sweeter than honey. That the Word of God is greater than all the money and the gold and silver of this world. Jesus said, lilipas ang salit-saling lahi, but my words will never pass away. Ano yung ginawa natin sa awitan? Awitin. We were singing the Word of God, kaya pwede tayong magwala. Napupunaban nyo, ang sarap magwala sa presensya ni Lord. Mga Katoliko tayo, di ba dapat tayo tahimik? Noon yun. Sabihin mo sa katabi mo, noon yun. Noon yun. Noon yun, kasi hindi pa natin alam kung paano mag-worship kay Lord. Yung pala, dapat lilipad ka na parang agila. Fly with eagle's wings. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kapatid, huwag mong kalilimutan na hindi ka itik, hindi ka pato, hindi ka gansa, agila ka. Oo. Ano ang ginagawa ng agila? Wow! Magaling lumipad. Nag-aantay ng bagyo. Brother Jose, nag-aantay ng bagyo. And that's the only way the eagle can fly. Ang tanong sa iyo, how can you fly? Or another way of saying it, how can you be promoted? Excited si Lord na ma-promote ka na. Sobra. Kung excited ka, mas excited siya. Wow! Amen! Excited si Lord na iangat ka na. O sino gustong i-promote? Siyempre, lahat naman tayo, natural. Pero kapatid, kalakip ng promotion, nariyan ang bagyo. Nariyan ang pagsubok. Without which, you cannot. Atras. That's the only way. Pero wag ka, dahil mas excited ka pag nakikita mo na kung saan ka patutungo. Di ba? Pag alam mo na, you are burning with such fire within. Hindi mo napapansinin yung mga pagsubok. Amen? Kasi nakatuto ka eh. Kaya si Lord, binabago po ang utak natin. Renewing of your mind, sabi ng Scriptures. Anong mind? Yung utak mo ay utak Diyos. Paano yun, Father Archie? Pag isinasabuhay natin ito. Mga kainis nga lang, paminsan-minsan. Yun mo sabihin ni Lord na magnanakaw tayo pag hindi nagbigay ng ikapo. Ikapo! Nako po! Ikapo po. So, meron preconditions. Psalms 119, verse 71. Sabi po ng psalmist, it is good for me that I have been afflicted. Okay. 19:10. Okay, 1, 2, 3, lakas. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Okay? So nakabuti raw na ikaw ay nakaranas ng pagsubok mula pa nung sa pagkabata hanggang ngayon. Ano ang dahilan? Ano ang reason ni Lord? Upang makilala mo siya ng tunay. Upang malaman mo, mapag-aralan mo, mabuti ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya, this is sweeter than honey. Sa una nakakainis. Pero kapatid, pag ikaw ay tututok sa Kanya, na sa halip na mainis, dapat pala matuwa ka. Wow! Before you know it, umangat na ang pananampalataya mo,
na-promote ka pa ng Panginoon. Amen? Ulitin ko, ha? Sino ang gusto mong promote? Pasang kamay. Natural. Pero gusto ko ma-promote, kaya lang ayaw ko ng pagsubok. Hindi obra yun. Paano na-promote si Jesus? Seated at the right hand of the Father. He had to fulfill his assignment. Okay, sigaw. My assignment is not my decision, but my discovery. So, nakaukit na yan, kapatid, ang assignment mo. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, naka-determine na yun. Right? Nasa fetus pa lang. Kalit-lit nun. Tinakda na ni Lord yung iyong role to play on this planet Earth. Lahat tayo, mayroon assignment. Kung hindi mo pa alam, sabihin mo sa katabi mo, kung hindi mo pa alam, tuklasin mo. Palakpakan malakas ang ating Diyos. Kasi pag hindi mo din-discover, sayang, matutulog lang yan dyan. Hindi mo magagamit. At pagdating mo doon sa accountability, sa accounting, sasabihin sa'yo, ang dami kong binigay sa'yo, ba't di mo ginamit? Binigyan kitang magandang tinig, ayaw mong kumanta. Hindi kasi Father Archie, pag kumanta ako, pinagtatawanan ako, di mabuti, natuwa yung iba. What's so bad about it? Malay mo, sa kakapersist mo, tumama din ang nota. O, kita mo. Kita mo yung choir natin? Sabi ng iba, wow, may boses pala. Nagbago lang yung sound system, lumabas ang boses. Amen? Ngayon, kapatid, kung hindi ka, kumbaga sa swimming pool, if you will not plunge into the swimming pool, how can you learn how to swim? Kahit maghapon tayo mag-usap, ito ang gravity, ito ang buoyancy, ito. Ibigay ko sa iyo lahat ng theories, wala. Pero pag dinampot ka ng tatay mo, tinapon ka sa dagat, iinom ka muna. Pero siyempre, gusto mong lumutang, or else, uubusin mo tubig sa swimming pool. Amen? Sa umpisa, we are very, very clumsy. Hindi natin maintindihan kung ano ang gusto ng Diyos. Pero kapatid, huwag mong kalilimutan na pag ikaw ay pinahintulutan ni Lord na mag-struggle paminsan-minsan, nariyan siya. Nariyan siya. Isigaw niya, I will never leave you, nor forsake you. Ang pangako ni Lord yan. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sabi po ni Pablo Apostol, tingnan niyo mabuti. Lakas, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are already able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Tagalog, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Lakasan niyo, hindi sinungaling si Lord. Hindi sinungaling si Lord. Lakasan niyo. Hindi sinungaling si Lord. Kaya kung matindi ang pagsubok mo ngayon, kaya narito ka. Grabe ang dinadaanan mong pagsubok, kapatid. It means, believe si Lord sa iyo. Dahil alam niya na kayang-kaya mo pagtagumpayan ang lahat ng iyong problema. Nakasama siya. Amen! Kung sabihin mo, huwag kang matakot. Sige mo yung salita na yan, huwag kang matakot.
At least 365 times sinabi sa Bible. Sigaw niyo, huwag kang matakot. Huwag kang mababalisa. Huwag kang mababalisa. Kita mo? Kaya nagpa-practice tayo dito. Sayaw ng sayaw. Para paglabas mo dito, automatic yung ngiti mo. Subukan mong sumayaw na nakasimangot. Hindi pwede doktora yun. Hindi pwede pagsabayin. Ang sayaw at saka ganun ko. Pag ikaw ay sumayaw-sayaw, lumundag-lundag, automatic yun. Pati baba mo. Hindi naninigas. Relax. O, pag relax ang katawan mo, maganda function ng puso mo. Pati kidneys. Pati pancreas. Ano pa, doktora? Dali. Arteries. Ano? Spleen. Lahat nagpa-function ng ayos. Narema ba kayo? Pero pag nanggigigil ka, naninigas ang baba mo, nako, pati arteries mo, apektado. Puso mo, iba na ang tunog. Amen? Huh? And He wants to bless you tonight with such powerful blessing. Ngayon, so ano sabi ni Pablo Apostol? 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Ito, paano tayo tinuturuan ng Diyos? How to react sa mga discipline ng Panginoon. Yan. Okay, 1, 2, 3, lakas. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Dahil kay Kristo, lakasan niyo. Kristo. Walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Palakpakan ang ating Panginoon. O dahil natuklasan mo na, na-discover mo ang assignment mo kay Lord, ngayon, iniintriga ka. Inuusig ka. Pinagtatawanan ka. That means you found the right thing. Ay, pero nakakainis, Father, ayaw ko na eh. Yan na nga ang ayaw ko eh. Gusto ko sana maging coordinator, kaya lang, daming intriga eh. Kung may intriga na, sabihin mo sa katabi mo, pinapractice ka na. Pinapractice ka na kung hanggang saan ang pasyensya mo. Eh, Father, ayaw ko nga mag-practice. Really? Ayaw mo mag-practice? Para kang sumuko na rin sa buhay. After all, wherever you go, life is the same. Ayaw ko na sa Shalom. Punta na ako sa Assalamualaikum. Magkapatid naman. Ayaw ng Shalom, gusto Assalam. Basta tumapak ka sa mundong ibabaw, kapatid. Huwag mong kalilimutan, pare-pareho tayo. Lalakbay ka, tatakbo ka, just the same. Walang exempted yan. So, nariyan ka na rin lang, pagbutihin mo na. Ibigay mo ng todo. Ito. Ano ang discover ni Paul? Sabi niya, kaya ko pala. I take pleasure. Parang may sira sa ulo.
Pero mo, galak na galak ako. Ang translation nga dito, medyo, sa Tagalog, medyo malabo-labo pang konti. Dahil kaya walang halaga sa akin na, so okay na rin. Pero kung Tagalog, from English, I take pleasure. It's better translated this way. Lubusan kong ikinagagalak. O, di ba? O, marunong kayo mag-English. Lubusan kong ikinagagalak ang ano? Ang mga pagsubok, ang mga katakot-takot na problema sa amal ko, ang problema sa Pilipinas, ang problema sa pamilya, problema sa asawa, problema sa media, problema sa politika! Wow! Ibig sabihin, believe sa iyo si Lord. Kaya pinahintulutan ng Panginoon. And you gonna have victory. He knows exactly when you got into it, and He knows exactly when you will get out of it by the grace of God. Remember, He knows the beginning and the end. Problems are not permanent. Lulukuhin ka lang ng Diablo. O, tingnan mo, sisigawan ka niya. Pag ikaw naman nakinig, oo nga. Di pareho kayo na taranta. Sumisigaw yun, ikaw naman, oo ng oo. Huwag kang oo doon. Bakit? Ano sinabi ng Diyos? Anak, kasama kita. Hindi kita pababayaan. Wow! When you saw only one set of footprints in the sand, it was then that I was carrying you. Kasama kita. At ako ang nagdadala sa iyo. Pinagtangumpayan ko na sa bundok ng Kalbaryo 2,000 years ago. Amen? Oo, nagtagumpay na si Jesus. And all you have to do is believe. Isigaw nyo, believe. Believe. Lakasan nyo. Believe. Sigaw nyo. Believe. That's it. Ang daming magagawa ng iyong salitang I believe. Sigaw nyo, I believe. I believe. That's the whole good news of salvation. The gospel of grace. I believe. So ito ang dahilan, inuulit ko mga kapatid, kung bakit, bagamat grabing pagsubok, binato, binugbog na parang patay na siya, lumulutang sa laot ng ilang oras, ilang araw, impossible, humanly speaking. Pero sabi ni Paul, ito'y nagawa ko dahil sa masaganang biyaya ng Panginoong Diyos sa buhay ko. Sigaw nyo, ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay. Lakasan nyo! Sarap ng buhay. Kailangan ulit-ulitin niyo yan, sigawan ninyo si Diablo hanggang mabingi ang eardrums ng Diablo. Na masarap talaga ang buhay dahil kasama mo si Kristo! Sigaw nyo, kasama ko ang Diyos! Kasama ko ang Diyos. Lakasan nyo! Kasama ko ang Diyos. Ay nang, totoo. Akala mo iniwan ka na, bakit grabe, Father? Grabe, ang tindi. Alam mo. Das, pretentious lang kasi ang Diablo. Gugulpihin ka, gugulating ka, na akala mo, totoo. Pero huwag mong kalilimutan na ang Diablo ay tatay ng kasinungalingan. The Bible says that Satan is the father of all lies and deception. Kita mo na. And besides, yung lahat ng pagsubok na yan, mula sa pagkabata hanggang ngayon, habang nakikinig ka, as you surrender to the Lord. Sigaw nyo, surrender. Surrender. Lakasan nyo. Surrender. Sigaw nyo. As you surrender to the Lord and believe in Him, ngayong gabi, babalik na rin ni Lord lahat ng liabilities mo. Wow! Amen! Lahat ng liabilities mo, lahat ng crisis sa buhay mo, babalik na rin ni Lord. Lahat! Tanggalin mo lang tayo. Isigaw nyo, sa ikabubuti ko. Sabihin mo sa katabi mo, gising. Gising. Gising po. Gising sa ano? Gumising ka sa promise ni Lord.
Amen? Walang Romans hulugan. 8:28. Yan. Ito. Ito yun. Hmm? And as you believe, makikita mo, Amalco will be turned upside down! Sasabihin itong dalawang ito, niloloko lang pala tayo ng demonyo. I tell you, you're gonna be a multi-billionaire with this. Romans 8:28, my friend. Sigaw nyo, woo! Yan. 8:28. Simple lang yan, but that's like a dynamite. It's the hydrogen bomb. Mostly quoted by preachers all over the world. Okay, 1, 2, 3, lakas. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Tagalog, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Ngayon, i-recall mo na kapatid, mula noong pagkabata mo hanggang ngayon, ano yung mga pagsubok na kasinungalingan ng Diablo sa buhay mo? Tanong, were they permanent? Of course. Never. It goes, parang ang pretense kasi ng Diablo, gugulating, na, hindi na matatapos yan. Ikaw naman, tataranta ka na. Sinungaling. So, my friends, if you know this powerful promise, pagtatawanan mo ang Diablo, humanda ka. Pagdating ng araw, pagdating ng accounting, alam ko, lahat ng ninakaw ng Diablo, lahat ng panggugulat ng masamang espiritu, babalik ta rin ni Lord lahat yan. Para sa ikabubuti mo, lumakas ang iyong pananampalataya, naging wise ka lalo, at makikita mo kapatid, mas magagamit ka ni Lord ngayon sa kanyang gawain. Amen! Noong katakot-takot ang pagsubok kay Moses, bago siya ginamit talaga ni Lord ng gusto, masyadong believe sa sarili. Believe sa kanyang agenda. Pakinggan niyo ng ayos, mga kapatid. Believe sa kanyang plano sa buhay. No, I'm not saying you will not plan anything. But the thing is, ang tanong, anong plano? Plano mo ba yan? O plano ng Diyos? Yun ang tanong. Kailangan magkaayos yun. So kung ang mga plano mo coincides with the plan of God, there you go. Ayos. So akala ni Moses, mapopromote siya sa ano? In the political ladder. Oh? Talking about politics. Nung pinatay niya yung Egyptian, akala niya, okay. People will hail him. Wow, hail the hero. Sumunod na araw, sinumbatan siya ng kanyang kababayan. Bakit? Nag-aaway yung dalawang Hudyo. Sabi niya, bakit? What authority do you have over us? Kami ba ipapatayin mo rin, kagaya ng ginawa mo kahapon? Pinatay mo yung Egyptian? Nako, natakot ngayon si Moses. Nung natakot, umiskapo. Tumakas. Because Pharaoh will run after him. Pero alam niyo mga kapatid, kahit ang takot mo, ginagamit pa rin ng Diyos. Kinakabahan na nga, gagamitin pa. Dahil maghahanap ka, paano kaya ito ang pagtatagumpayan ko? Siyempre, susuko ka. Alam nga namang, lagi kang ninenervyos. Gusto mo ba yun? Lagi kang kinakabahan? Of course not. Something better the Lord has prepared for you. More peaceful life, better health, better finances, better lahat.
At yung gagawin ni Lord sa iyo ngayong gabi at ang mga susunod na mga araw, yung mga bagay na hindi pa nakita ng mata mo, hindi pa narinig ng iyong tenga, ni sumagi sa puso ng tao ang ang tanda't kababalaghang inihanda ng Diyos. Kanino? Sa lahat ng umiibig sa Kanya. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, kasama ka doon. Lakasan nyo. Kasama ka doon. Ay, Kasama ka doon. So, ito, isigaw nyo, I believe. I believe. Itong salitang itong I believe, kasama dyan ang iyong kapayapaan sa puso, kasama dyan ang iyong finances, kasama dyan ang lahat-lahat sa iyong buhay. Everything that the Lord Jesus has won on Calvary 2,000 years ago. Kasama dyan ang health mo. O, kita mo na. Bakit? Pag lagi ka nakangiti, masaya ka, nagagala ka, mas mabilis ang recovery. Di ba? Oo, you feel good. Okay, practice. 1, 2, 3, tawa. O, kita mo? Pag hindi lumakas ang immunity mo yan, ewan ko na. Sa mundo, magmumukha tayo may diferensya. But it doesn't matter. Dahil sa Diyos, pag tumawa ka, wow. You feel good. Yung mga toxin sa katawan mo, lumalayas. yung mukha mo sa masakit. Gumaganda ang immunity ng iyong katawan. You feel a lot healthier. Yes. Amen? Oo. Napakasimple ng buhay. Kapatid, nasa yun eh. Ngayon, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the hearts of men, what God has prepared for those who love Him. Hindi na kailangan. How do you do this? Sabihin mo sa katabi mo, get excited. Get excited. Okay. Simple lang yan. Sabihin mo, kaliwa kanan, get excited. Get excited. Saan ka excited? Oh. Yung iba excited sa disco. Yung iba excited sa number 2. Yung iba excited sa number 3. Yung iba excited sa loto. Lutuin ang kaluluwa mo sa impyerno. Yung iba excited, kung ano-ano excitement. Loto. Yan na ba na ginawa? At sa kahuli-hulihan, kapatid, ang sabi ng Diyos, get excited with the dreams and visions of the Lord. Makikita mo, pagpapalaki ng Diyos. Sabi ng Book of Revelation, hindi ka mainit, hindi ka malamig, ibubuga kita. Kaya kung aray ka ng aray sa mga pagsubok mo, that's a good sign already. Kasi pag iniba mo ang focus mo, malilimutan mo yung aray na yan. Napupuri ka na kay Lord, sa halip na complain ka ng complain. Puri ng Panginoon. Okay. 1, 2, 3, lakas. So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita, ibubuga. Hindi talaga, Father Archie, ganito lang talaga ako. Hindi naman ako masyadong excited, hindi naman talaga gusto ko lang madumanay, hindi naman ako palatawa. At saka, ganito na talaga ako. Tanggapin mo na ako na ganito man. Kaya nga gusto ni Lord palit na ang mukha mo. Eh kung mahilig yung mga tao bang
Ano tawag doon sa doktora yung Namamanhid yung kamay ko. pinapalitan ng ano? Ha? Plastic surgery. O plastic surgery. O yung ginagawa sa mga matataba. Ikot ka muna. Lipo. Nako. O, pagkatapos ng lipo, lamo na naman. Balik uli. Lipo uli. Alam mo, kahit na, ay hindi ako doktor ano, you have even the bypass. Actually, sabi nila, hindi naman talaga yan ang cure. It's only a treatment. If you're still undisciplined, mauulit yun. Kaya walang substitute sa disiplina. Talaga. Amen? Hindi talaga ganito na ako, Father Archie, hindi talaga ako panatawa. Ganito lang. So nag-practice tumawa. Noong nag-practice tumawa, parang nakasimangot pa rin. Kasi taon na ang nabibilang, lagi nakasimangot. That's okay. Sige, practicein mo pa. Para grabe ang Holy Spirit sa buhay mo. Wow. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo, kapatid. Ayaw ko nang ikapo na yan. Naku po. Kainis. Pero yung iba, they can give their tithes so automatically. No problem whatsoever. It's a commitment. It's your covenant. Covenant. Yeah, it's a covenant with the Lord. Kaya na-impress si Lord doon sa babaeng balo na nagbigay ng isang kusing. Remember? Lagay mo nga dyan yung gospel tract. Isang kusing. O, dalawang pera. Konting-konti. Sa lahat niya nagbigay. Sabi ni Jesus, sino sa kanila ang nagkaroon ng difference? Yung mga nagbigay ng mga mayayaman? Hindi galit si Lord sa mayaman. Bakit niya? Ang ibinigay ng mayaman ay yung surplus. Excess. Sobra. Yan, 41. Pero ang ibinigay ng babaeng balo ay yung buong ikabubuhay niya. Ano nakita ng Diyos? Nakita ang puso ng babaeng balo. Ito, kapatid. Itong tithing na ito, hindi po ito paramihan. Ang tinitingnan ni Lord dito sa tithing na ito is your obedience. Salamat sa Diyos dito sa Shalom, meron na rin tayo mga chapters nagbibigay ng kanilang tithes. Not necessarily big amount. Hindi tinitingnan ni Lord yung big amount mo. Ang tinitingnan ni Lord yung obedience mo sa pagsunod sa sinasabi niya. That's it. Tingnan mo to, napakaganda. What an example. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Isigaw nyo, puso. Pakasan nyo. Puso lang ang labay. Pag sinabi mo, Lord, I'm available. Use me. Yan ang inaantay ng Panginoon. Yun yung advantage mo. Kompleto. O bakit? Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Bakit? 44. Sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Anas, pambihira, retaso, manay, excess. Nasundan ninyo mga kapatid? Sobra. May kasabihan na, ang tinitingnan niya ni Lord, hindi yung ibinigay mo. Ang tinitingnan ni Lord, magkano yung naiwan.
Palakpakan natin. Labas mo nga si Robert Kiyosaki. Hanapin ko sa taas. Pinakataas. Maray mo matuto tayo dito mga kapatid. Simple Yung lang money ito. management. Tama. Diba? Yung money management. 1, 2, 3, lakas. The main reason why people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. So kung naging alipin ka ng pera, hindi mo mapapakilos yun. To earn more. Tago. Tago ka ng tago. Nakatago sa baul. They've spent years, learn nothing about money. So, becoming professional, they learn to work for money, but never learn to have money work for them. Yan ang tinatawag sa readings yun na the power and the law of leverage. Kaya karamihan daw sa mga multi-billionaires, they were college dropouts. That includes Bill Gates. That includes Alva Edison. It's not only the grades, it is the guts. Sabihan mo sa katabi mo, kaya kapatid, kung nakita na ni Lord, ang puso mo, magagamit ka na. Todo-todo ng Panginoon. Okay, 1, 2, 3. My availability is my greatest ability. Ulitin natin. My availability is my greatest ability. Stop comparing yourself to others. Bait siya, ako na coordinator. Ako konti lang naaakay ko. Bait siya. You run your race, mga kapatid. Ulitin natin, lakas. My availability is my greatest ability. Yung babaeng balo, nakita ni Lord ang kanyang puso. Hindi siya nagalindangan. Ano man ang mayroon sa akin, ibibigay ko na todo, buong ikabubuhay ko. At ang sabi ng Diyos, yan ang kalugod-lugod sa makapangyarihang Diyos na buhay. Isingaw niyo, puso. Puso. Lakasan niyo. Kaya ang tawag po dito sa scriptures, love letter. Ito. Sigaw niyo, love letter. Antindihan, no? Pag ang puso mo, kapatid, patid na ng Diyos, nakita na, ang puso mo, umanda ka na sa gagawin ng ating Panginoon. Mga bagay na hindi mo sukat akalain dahil ginawa mo siyang number 1, nauna ang kaharian ng Diyos, nauna ang lahat ng kanyang mga dream sa buhay mo, dapat lang, pagpalain ka ng gusto ng ating Panginoon. Sobra. Kaya nga ang sabi niya, anak, ano pa ba ang hindi ko maibibigay sa iyo? Ibinigay ko na lahat. Ang aking bugtong na anak na si Jesus, ibinigay ko na sa buong sangkatauhan. Yan pa kayang kapiranggot na kailangan mo na hindi ko maibigay? Amen?
Salamat sa Diyos, mga kapatid. The reason why we enjoy this sound system is because you have responded. Kahit pa hindi pa ito completely paid, pero sa tuwa ng agents, sa tuwa ng kumpanya, sabi niya, we will let go para magkaroon kayo ng magandang sounds. Never mind what is next. Malay mo, susunod yan. Kalimutan mo na yan. Parang yung kinakabahan na dasal ng dasal dito sa gawain. Laging sinusulat niya, Lord, utang ko bayad na. Ulit-ulit yun, bayad na. Sabi na nagpautang sa kanya, bakit ayaw mo? Hindi ka na nagpakita sa akin, matagal na. Sinagot naman niya, hindi, nahihiya ako sa iyo eh. Dahil malaki ang utang ko sa iyo eh. Mga 1 million ang utang. Pakinggan ninyo ng ayos, mga kapatid. Ayaw ko anyang tumingin sa iyo, ayaw kong lumapit sa iyo dahil nahihiya ako. Pero, bago niya sinabi yun, taon na rin ang nabibilang. Nasulat siya ng sulat. Bayad na. Salamat sa Diyos. Bayad na. Ay noong nagkita sila. Matagal na kitang hinahanap. Ba't ngayon wala nagpakita? Hindi, kasi nagpakita, naglakas lang ang loob ako ngayon. Kasi ang laki ng utang ko sa iyo. Utang? Wala na yun! Bayad ka na! Punta ka uli sa akin, hingi ka pa! Sige pa! Hariyan pa ba kayo? Sabihin mo sa katibang, kaya kapatid, magtatanim ka sa panalangin. Pati ang diablo, mahihilo. Hallelujah. Thank you, Lord. Kalimutan mo na! Punta ka uli sa akin. Marami pa dito. Marami pa. Bibigay ko sa iyo eh. Na-overwhelmed. In the spirit realm, yung so-called utang na yun, na-dissolve dahil grabe ang pananampalataya niya. Bayad na. Bayad na. Now, it doesn't work all the time, though. So, wag kang utang ng utang. At ang tunay na mga anak ng Diyos, siya pa ang nagbibigay. Siya pa ang nagpapahiram. Hindi nangungutang. Tutusin. Pero makita ninyo yung himala ng Panginoon. Grabe ang kanyang pananampalataya. That's why every Wednesday, I'm encouraging you saints, put precedence in the seed of prayer. Kasi pag nananalangin tayo, binhi yan eh. Kagaya ng nangyari dito sa babaeng ito. Na grabe ang pananampalataya. Sulat ang sulat. Week after week, months after months. Bayad na, tapos na, ayos na. Isipin mo, sa kakukulit, nagkatotoo. Paano mo explain niya? Excited pa yung nagpautang. Sabi niya, balik ka ulit dito. Marami pa ako ibibigay sa'yo. Sigaw niyo, bayad na. Di ba ninyo alam, kapatid? 2,000 years ago, lahat ng utang mo, lahat ng kasalanan mo, lahat ng atraso mo, binayaran na totally and completely ng ating Panginoon. Come on.
Kaya ang sabi niya, the more you give, the more you receive. Give, and it shall be given unto you. Luke 6:38. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. For the measure you measure unto others shall be measured unto you. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Sapagat ang takalang ginagamit mo sa iba ay siya rin gagamitin sa iyo. So magtatanim ka talaga. Sabihin mo sa katabi mo, magtatanim ka talaga. Magandang binhi, ha? Oh, magandang binhi. Magtatanim ka. Give. Back. At tayo rin, alam ni Lord, nagtanim na tayo ng gusto. Give. Tsaka back. Nagtanim na tayong kababayad, linggo-linggo. Okay na yan. Happy music. Hindi lang sa finances, pati sa panalangin. Narinig niyo? Because prayers are seeds. Your time coming here, they are seeds. Pag ikaw ay tapat sa pinagagawa sa iyo ni Lord, those are seeds, powerful seeds. Na-discover mo ang assignment mo, and you give it all. Wow, what a powerful, glorious seeds you are giving to the kingdom of God. Faithful ka. Hindi ka rebellious. Hindi ka complainer. Lagi ka nagpupuri sa Panginoon. Ano man ang mangyari. Praise God. Thank you, Lord. Hindi yun, nakatakot-takot. Pero kung angal ka ng angal, complain ka ng complain, bilang ka ng bilang, yan ang binhi din. Kaya lang negative. Kaya tinuturuan tayo ni Lord. How do you do that? What is the heart of God? Okay lang. Sila po sa oras ko lahat. Sabihin mo sa katabi mong kapatid. Pag ibinuhos na ni Lord, Pag ibinuhos na ni Lord, ang katakot-takot, natakot-takot, na pagpapala, pagpapala, huwag kang ninervyosin, ha? kami nervous. Huwag kang mamumutla. Dahil totohanan, Ay, totohanan. pagsyanan, At siya na, ang nagbigay. nabigay. Marami kang tiniis sa ministeryong ito. Nagko-coordinate ka, nagpe-preach ka, nagtatides ka, etc., etc. My friend, you will never go unrewarded for what you have planted in the kingdom of God. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. He is a powerful God, a good God. Hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan. Kaya sabi niya, 6:33 ng Matthew. Okay, lakas. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. So uunahin pala si Lord sa lahat. And then all these things shall be added unto you. Hindi yung pamilya. Amen? Hindi. Si Lord muna. And then yung pamilya. Uunahin mo talaga ang Panginoong Diyos. At makikita mo, kapatid, kung gaano ka-faithful ang ating Panginoon sa buhay mo.
So hilingin mo na. Mark 11:24, when you pray and ask for something, believe. Sigaw niyo, believe. Lakasan niyo. Okay, believe that you have received it and it shall be given unto you. Sabihin mo sa katabi mo, lakihan mo na. Bakit? Natutuwa si Lord sa mga taong malakas ang pananampalataya. Hindi, nakakahiya naman kasi kay Lord. Eh, yung tatay mo, may-ari ng lahat. Bakit hihingi ka ng kapiranggot? Kung naisip mo at meron na sa kaibuturan ng puso mo kung ano yung pinanindigan mo, kung ano yung sinampalatayanan mo, yun ang mangyayari. Masitayo tayo mga kapatid. Pasensya na. Basa mga kapatid. Hallelujah. Huwag mo lang i-refresh mo na yun. May hamang dalos na. Lakasan niyo, kaikling panalangin ito. Mapagmahal na Ama. Sa ngalan ni Jesus, sa gabing ito, pinagsisisihan ko po ang lahat kong mga kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sinasampalatayanan ko na si Jesus ay maluwalhati, muling nabuhay, nakaupo sa kanan ng Ama. Sa gabing ito, tinanggap ko na nga ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, at ang aking pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. Heavenly Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, I'm sorry for all of my sins because they have offended me. I confess Jesus Christ as my Savior, Lord and Master of my life. I believe Jesus died on the cross, but on the third day rose again from the dead and is alive according to your word. Romans chapter 10, verses 9 and 10. I believe I am saved. Thank you, Jesus. Thank you, Lord,